So eto, mga sangay, pag-usapan po natin itong malaking pasabog ni Erwin Tulfo tungkol po kay Vice President Sara Duterte. Alright, hello, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel at syempre sa Facebook. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay na nanonood ngayon? Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. Mabuhay kayong lahat. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, pag-usapan po natin itong tirada ni Erwin Tulfo. Si Erwin to hindi po ito si Rafi. Si Rafi Tulfo yung madalas nakikipagbardagulan. Itong si Erwin Tulfo, medyo kahit papaano na iba. Pero may tapang pa din mga sangkay, no? Ngayon, ito kasi yung pasabog ni Erwin Tulfo tungkol po kay Vice President Sara Duterte. Okay, ito. Mag-react lang po tayo, no? Ito mga sangkay, tingnan po natin. Kung tunay po na walang kasalanan si VP Duterte, dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento, paggamit ng budget, at mga hakbangin niya bilang pangalawang Pangulo at kalihim ng DepEd. Walang dahilan para umiwas kung malinis po ang konsensya. Masyado pong ano to, hindi ko alam kung kailan to ginawang, kailan po itong pahayag ni Erwin Tulfo. Pero medyo ano to, mga sangkay, malalim no na pag-call out na kay Vice President Sara Duterte. Kasi ang napansin ko po talaga yung pag-iwas po ni VP Sara sa mga tanong patungkol po sa, halimbawa na lang, confidential fund, patungkol po dito sa pagwawaldas di umano sa pera mula sa OVP nung siya pa po ay kalihim ng DepEd. Well, mga sangkay, lahat ng yan, kailangan pong sagutin. Pero wala, mga sangkay, di po natin narinig ang sagot until umabot na lamang po sa impeachment complaint. So ngayon, mga sangkay, makahulugan po ito kasi malapit na pong magkaalaman kung saan patutungo yung impeachment complaint against VP Sara. Pupunta ba ito sa trial na? Pag napuntang trial na po ito, magkakaalaman na kung ano ba talaga ang totoo. Kasi pag sinabi po ng kasi ang magiging pinaka-judge po niyan, mga sangkay, yung mga yung pinaka-korte kasi niyan, yung Senado. Pag sinabi mga sangkay ng Senado na buksan yung account, wala siyang choice dyan, hindi po siya makakatakas. Pag tinanong po siya, wala rin po siyang takas. Kailangan na po niyang sumagot. Kasi ilang beses na po siyang tinatanong dyan eh. May sagot naman po siya. Yung sagot po niya dyan, political lang daw po mga sangkay. Totoo din naman. Sa Pilipinas po talaga, pagdating po sa politics, pagdating po ito mga ganitong klaseng issue, naniniwala ba kayo na may gumagalaw para makita talaga o kung may malinis na intensyon? Wala mga sangkay, pare-parehas po itong mga politiko. Pero mali din po na umiwas ka. Kumbaga patunayan mo. Eto, isa-isahin po natin. Kung tunay po na walang kasalanan si VP Duterte, dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento. Kung tunay na wala talaga, malinis talaga ang Vice President. Walang ginawang mali. Walang ginawang kasalanan, mga sangkay. Siya po mismo manguna. Buksan yung mga dokumento. 'Di ba? Ngayon nga po mga sangkay, nakaraan naalala ko, nagre-request pa po kasi ang gusto mangyari ng Kongreso, proteksyonan, hawakan po itong si Madriaga at humanap pa ng mga ebidensya. Ngayon, pinapasabi na yung mga bank accounts niya.
Ngayon, mga sangkay, nagreklamo si VP Sara. Yung kampo niya, nagreklamo na dapat hindi na daw gawin yun, etc. Ganon. Mga sangkay, kumbaga, kung wala ka naman tinatago, bakit ka natatakot na harapin ang ganitong klase mga tanong? 'Di ba? Madali lang 'yun eh. Kung halimbawa, yung dineklara mong salain, yung dineklara mong kayamanan mo. Kasi nakaraan parang nag-submit po ata 'yun. Eto lang, kung hindi nga umabot ng 100 million, 'di ba? Konti lang. Naniniwala ba kayo doon? Ako mga sangkay. Natatawa na lang ako sa mga salain nila eh. Wala po talaga, hindi po talaga yung sinasubmit po nilang salain, yung pinapakita, isinasa publiko. Ang nakita ko lang po doon na honest si BBM kasi sobrang laki talaga ng nilabas na ano eh. Mga hindi po nakapagtataka mga sangkay yun. Mga Marcos po yan eh. Malaki po talaga pera nila. Pagdating po sa Marcos wealth pa lang, baka hindi na kayanin ng pera ng Pilipinas yun. Pero yung ibang mga politiko, mga sangkay, nagdideklara, sobrang baba. Yung saan nila pinupulot? Ay, si Senator Lacson pala, mataas yung dineklara. Pero yung iba, saan nila pinulot yung pera? Bakit ganun lang kababa? 'Di ba? So, pag nagkabukasan ng bank account, malalaman kasi doon kung magkano talaga yung pera eh. Kapag lumagpas, higit pa sa declared salin, yari si VP Sara. Paggamit ng budget at mga hakbangin niya bilang pangalawang Pangulo at kalihim ng DepEd. Walang dahilan para umiwas kung malinis po ang konsensya. Oh. Ang tindi nun, walang dahilan para umiwas kung malinis ang konsensya. Ganon kasimple, mga sangkay. No? Masyadong ano yun. Simple na panawagan, pero malalim po yan na pagko-call out mga sangkay. Kasi, nakikita naman po natin na si VP Sara, parang iwas na iwas po siya eh. Ayaw po niyang sagutin. Hanggat nakikita niya siguro na yung publiko, yung public is sumusuporta sa kanya, di niya kailangan sagutin. Kaya nga lang, mga sangkay, siyempre, may proseso po, may dinadaan po tayong proseso ngayon sa impeachment. Kapag umabot na po sa Senado at nag-umpisa na po yung trial, ayun po doon na po talaga magkakaalaman yan, mga sangkay. 'Di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Pabor ba kayo sa sinabi ni Erwin Tulfo kay VP Sara Duterte? Comment down below. Meron tayong YouTube channel, mga sangkay. Ito po yung Sangkay Revelation. Magaganda po yung topic natin dito. Related po sa Bible prophecy. No? At malalalim po yung mga usapin natin dito. Kaya naman hanapin nyo po ito sa YouTube. Then, click to subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.